Let's pray. Aming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, muli kami ay lumalapit sa inyo. Hinihiling muli ang iyong gabay sa pamamagitan ng pagtuturo ng banal na Espiritu sa amin, sa ating pag-aaral ng iyong salita. Maluwalhati ka, o aming Panginoon. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. So tayo ay nasa 1 John chapter 2 verses 12 to 17. So sa NIV pa rin tayo. I write to you, dear children, because your sins have been forgiven on account of His name. I write to you, fathers, because you have known Him who is from the beginning. I write to you, young men, because you have overcome the evil one. I write to you, dear children, because you have known the Father. I write to you, fathers, because you have known Him who is from the beginning. I write to you, young men, because you are strong, and the Word of God lives in you, and you have overcome the evil one. Verse 15, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For everything in the world, the cravings of sinful man, the lust of his eyes, and the boasting of what he has and does, comes not from the Father, but from the world. The world and its desires pass away, but the man who does the will of God lives forever. So, kung ating pong titingnan yung first part ng sulat na ito ni Apostol Juan mula sa chapter 1 verse 5 hanggang chapter 2 verse 11, ay makikita po natin yung mga pagpapaliwanag niya patungkol nga dito sa mga opponents niya, mga kaaway niya sa pagtuturo. Ito mga Gnostic thinkers na sinasabi ko nga. Kaya't kanyang ini-expose itong mga false na claims ng mga bulang mga ngaral. At the same time, ay kanyang ina-assure naman ang mga mananampalataya na sila ay lumakad sa liwanag. Dito naman sa susunod na section, itong ating binasa ngayon, ay hatiin po natin sa dalawa. Yung una, sa verses 12 to 14, ay makikitaan po natin ito ng parang may contrast sa position ng isang mananampalataya na lumalakad sa liwanag laban dun sa mga bulaang mga ngaral na sila'y lumalakad naman sa kadiliman. At yung pangalawang parte naman sa verses 15 to 17 ay merong babala para sa mga mananampalataya na huwag tayong mahulog sa mga patibong ng kamunduhan gaya ng mga ginagawa nito mga bulaang mga ngaral. Yan. Okay? So dito pa lang sa una ay makikita na natin na mukhang si Apostol Juan ay nangungusap sa buong iglesia, sa lahat po ng age level, sa mga maedad na, sa mga dalagat binata, at sa mga mga bata pa. At kanyang inumpisahan sa salitang dear children. Okay, sumusulat ako sa inyo, dear children. So he's talking about parang siya isang ama at ang kongregasyon o ang kanyang mga kapwa mananampalataya ay kanyang tinuturing na mga anak. So dito ay binigyan niya ng assurance. Okay? Sabi niya, because your sins have been forgiven on account of His name. Okay? Meaning, na sa kanila pong pangungumpisal ng kanilang kasalanan sa chapter 1 verse 9, di ba? At saka yung
sa account ng kanyang pangalan or sa pananampalataya sa kanyang pangalan sa chapter 3 verse 23 and chapter 5 verse 13, or by faith in Him, yung pananampalataya sa Kanya sa chapter 5 verse 1 and verse 5. Ang ibig lang sabihin nito ay isa lang po ang meaning ng mga yan. Na ang kapatawaran ay ating natamo sa pamamagitan ng Kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Yung bagong tipanan or the new covenant in His blood. Yung po yan sa chapter 1 verse 7. Na ito ay naging possession na natin. Okay? Atin na to. Wala nang makakapang-agaw pa. Yun ang gustong pagtibayin ni Apostol Juan. Kaya sabi dito sa kaalamang ito, tayo ay tumayo ng maigi. Okay, we need to stand firm. Dahil tayo nga ay pinatawad na at dahil tayo ay may fellowship sa Diyos at sa anak at meron tayong tunay na kaalaman sa Kanya. Kaya't sabi nga ang true knowledge, di ba? Nag-uumpisa yan, true knowledge of God sa ating pagiging convert or pagiging hinirang, na kung saan ang taong kanyang iniligtas ay nangumpisal at siya ay pinatawad na. So siya sa verse 13, sa unang bahagi, sinabi naman ay kayo na mga ama, because you have known Him who is from the beginning. So yung fathers dito, sa Jewish custom, ay maaring nire-refer nito ay ang mga patungkol sa mga may responsibilidad dahil sila ay may otoridad. Okay? So yan ay maaring yung mga sabi nga mga fathers of Israel, sina Abraham, Jacob, mga Isaac and Jacob, okay? Mga patriarchs na tinatawag, mga ancestors. O sila rin yung mga elders nung panahon ni Moses, at the same time sa panahon ng bagong tipan, kung saan nangungusap si Apostol Juan, ay ito na ngayon yung mga hinirang na mga leaders sa loob ng iglesia. At the same time, ito rin yung mga matatanda na sa iglesia, na sila ay nag-mature, hindi lang sa edad, kundi sa kanilang pananampalataya. Kaya't kung ito ay yung tinutukoy dito ni Apostol Juan, ay merong solemn designation na binibigay niya para sa mga may edad na sa iglesia at sila ang kumbaga sanggunian ng mga bagay-bagay sapagkat sila ay kumbaga matagal na sa iglesia. Hindi lang sila matagal sa iglesia, kundi sila ay lumago sa salita ng Diyos. Kaya sila ay pwedeng puntahan para sa counseling, okay, paghingi ng payo, at kung ano-ano pa. Ayan. At sinabi nga, because you have known Him who is from the beginning. Meaning to say talagang meron na silang anchoring or yung angkla doon sa kanilang pananampalataya. Dahil nga nakilala nga nila siya, meaning to say, ang ating Panginoon, na hindi lang siya tao, kundi siya ay noon pa man kasama na ng Diyos nung panimula. Okay? So, makikita natin dito na ang Diyos at ang Kristo ay equally represented dito. At nire-remind lang yung mga mambabasa ng sulat na ito na sila ay nagkaroon ng tunay na pagkakilala kay Jesus, na siya ang sinasabi
na dumating dito sa mundong ito, and yet siya ay hindi lang ngayon, kundi noon pa man, ay galing na siya doon sa simula. Okay. He who was from the beginning. Therefore, so sabi nga ni Isaiah sa Isaiah 52:6, therefore my people will know my name. Therefore in that day they will know that it is I who foretold it. So ito ay isang propesiya ni propetang Isaiah na darating ang panahon na kung saan makikilala nila kung sino ako. At yan, sinabi rin ni Jeremiah sa 31 verse 34, they will all know me from the least of them to the greatest, for I will forgive their wickedness and will remember their sins no more. At sino ang gumawa nito? Nung bumaba rito ang ating Panginoong Jesus at nang siya'y nagtungo dun sa krus ng Kalbaryo, yan ang kanyang ginawa. Kanyang pinatawad na ang kasalanan ng mga tao. Kaya sabi nga niya, hindi ko na iisipin pa o i-remember yung kanilang mga kasalanan. At sinong tinutukoy niya nga? Hindi lahat ng tao, kundi yun lang mga kanyang hinirang. Yan, dito ngayon, sa second part ng 13, sinabi niya rin dyan, I write to you, young men, because you have overcome the evil one. Okay. So, bilang mga mananampalataya, okay, hindi lang po ito sa mga young people in the church, but basically, because si Apostle 1, he considers himself as old. So, ibig sabihin, may edad na at ang kongregasyon ay kanya ngayon tinuring na kanyang mga anak. Kaya tinuturing niya itong mga young men, okay, which includes already all who are young, whether men and women. Okay, kasi sa kanila noon, sa male gender ang kanilang pagtawag, ano? Sila ang mga tinutukoy dyan. So believers, sabi nga, ay kailangan tingnan nila na sila ay laging nakikipagtunggali sa kaaway. Pero sabi nga, yung pakikipagtunggaling yan ay pinangunahan na ng ating Panginoon at siya ay nagtagumpay na dyan sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan at sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Kaya't yung victory na yan, okay, yung katagumpayan na yan, ay atin na. We are coming from victory, not for victory. Sabihin, victorious na tayo ever since. Dahil tinapos na ni Jesus ang kakayanan ng dyablo para agawin pa tayo. Hindi na tayo kayang maagaw pa ng dyablo o kahit ng mundo. Okay. So, itong victory ay kumbaga nasa atin na, pero hindi nangangahulugan na tayo ay hindi na dadanas ng mga paghihirap o mga pagsubok o mga problema o kung anong mga pakikipagtunggali sa kaaway. Dahil nga ganyan ang gawain ng kaaway. He always accuses the brethren, sabi nga sa Book of Revelations. He always continues to accuse us. Sasabihin, wala kang kwenta. O tignan mo, nahulog ka na naman. O kita mo, gumawa ka na naman ng kasalanan. O ikaw na naman, nagsinungaling ka na naman. Ayan. Dahil yan ang gustong gawin ng dyablo. Gusto niyang gawing miserable ang buhay natin. Pero sabi nga, sa lahat ng mga nanampalataya kay Kristo, they are, sabi nga, overcomers. Kaya't sabi nga niya, hindi niya pinangako na ang mga mananampalataya ay matanggal na dito sa mga pagdadaan ng pagsubok o problema dito sa tinatawag na mundong ito
na parang battleground. Pero, ina-assure naman tayo na sabi nga, if Jesus Christ, sabi niya, I have overcome the world. Take heart, sabi niya, I have overcome the world. Therefore, ganun din tayo. Pangahawakan ngayon natin yan na in-overcome na ng ating Panginoon ang evil one o si Satanas. Kaya't napakarami ng mga verses sa Bible na kung saan ay makikita natin yan. Kung kayo'y dadako for example sa John 16:33, sa Romans 8:31 to 39, sa Colossians 2:15, sa 1 John 3:8, lahat yan ay pagpapakita na si Kristo ay nagtagumpay na. Okay? At yung idea ng yan ay matatagpuan pa sa iba pang mga verses sa Bible. Okay? So ngayon, panghuli ay tinukoy naman niya, sinabi niya dyan sa verse 13, Dear children, because you have known the Father. Ayan. So ngayon, ito naman mga bata at ibang kanyang ginamit ditong salita. Sa Greek, ito yung salitang paideia, which we get the term pedia. Okay? Ibig sabihin mga baby. So, ang sinasabi lang ng manunulat na si Apostol Juan ay kayo na mga bata pa. Kayo ngayon ay magpasakop sa mga inyong mga mabubuting mga ngaral, yung mga instructors nyo, mga professors nyo sa salita ng Diyos. Para nang sa ganoon, ang inyong pananampalataya ay lalo pang lumago hanggang sa tuloy-tuloy ang inyong pagkakilala sa Diyos hanggang sa mapagtibay ito ng maigi. Kaya't pag nakilala niyo ang Panginoon at alam niyo na siya pala ay isang merciful and gracious God, therefore, sabi nga, tayo ay makaka-move forward dito sa mundong ito. Okay, sapagkat pinangako niya yan. So sa verse 14, katapos niyang refer na fathers, kanya namang sinigundahan ito ng mga young men because you are strong. Kasi yung sa fathers, parang inulit niya lang uli yung sa verse 13. Because you have known Him who is from the beginning. So, sa mga young men, sabi, because you are strong. Okay? And the Word of God lives in you and you have overcome the evil one. Ayan. So, here makikita natin ang mga mananampalataya, ang salita ng Diyos ay nananalantay sa kanilang buhay. Kaya't sila'y matibay. Because they are, sabi nga, children of faith. But yung strength na yan, o yung kalakasan na yan, ay sa kadahilanan na ang salita ng Diyos ang siyang nananalantay sa atin, buhay at sa ating puso at sa ating isipan. Okay? So nabubuhay ang salita ng Diyos sa atin. Kasi kung hindi mo sinasabuhay ang salita ng Diyos, then sabihin walang effect sa iyo. Pero kung panghahawakan mong salita ng Diyos, then definitely malaki ang effect nito sa inyo. Yan. Kaya dito makita natin na 6 na beses ginamit ng author yung perfect tense, yung salitang have, okay, to describe the action. Ano yung action na yan? Ibig sabihin, nangyari na. Ginawa na yan noon pa. It was established in the past. Gaya ng yung pagkapako ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Yung ating pagiging hinirang ng Diyos o pagka-convert natin mula sa kadiliman patungo ng kaliwanagan.
Lahat ng yan ay nangyari na in the past. Okay? Ginawa na yan ng ating Panginoon. Pero yan ay nagpapatuloy sa present, sa ating kinagagalawan ngayon. Ayan. Kaya't lagi tayong babalik at babalik sa krus. Ano mo na mga pinagdadaanan natin, babalik at babalik tayo dun sa krus. Lalo na kapag tayo ay dumadaan sa mga kalungkutan, pagkalumbay at pagkadismaya at parang ang bigat, ang hirap. Babalik at babalik lang tayo dun sa krus para maitama lang yung ating perspective. So sa verse 15 naman, sinabi niyan, having assured now the believers nung kanilang mga position sa Diyos, okay, na ang kanilang mga kasalanan ay napatawad na at kilala nila ang Ama at sabi nga kanilang napagtagumpayan na ang evil one, si Satanas. Pasok naman si Juan sa aplikasyon. Ito ngayon yung sa verse 15 ng ating aralin, yung application. So sinabi niya diyan, meron siyang babala, not to love the world, and nagbigay siya ng dalawang rason. Love of the world, pag ikaw daw ay nagmamahal sa mundo, ay mawawala ang pag-ibig mo para sa Ama. Totoo po yan. Nakikita naman kasi natin yan talaga sa mga bagay-bagay dito sa mundo. Kapag na-focus na tayo doon sa isang bagay, minsan nakakalimutan na natin, di ba, ang mag-pray. Nakakalimutan na natin magpasalamat. Bakit? Kasi we're so preoccupied, overwhelmed tayo doon sa kung ano man yung focus ng ating buhay. Kaya nga sabi nga dito is yung mundo. Kapag ipinagpalit mo ang Diyos sa mundo, sa mundo, doon ka matutuon. Yun ang iyong mamahalin. At ang pangalawa nga dyan, sabi, yung investment ng pag-ibig na yan sa mundo ay walang katuturan. Bakit? Kasi ang mundo ay papanaw rin. Hindi permanente ang mundo. Hindi yan eternal. Yan ay maglalaho rin one day. Kaya sabi, huwag mong ituon ang isipan mo dyan sa mundo. Sabi nga, where your treasure is, there your heart will be also. Kaya sabi nga, lay up for yourselves treasures in heaven, where moth and rust do not come in and destroy. So, ibig sabihin, things na magkakaroon ng katuturan, try to invest in those things. Kaso ang maraming mga tao, invest saan? Sa stock market. Nag-i-invest sa kung saan pwede sila, mga condominiums, di ba? Wala namang problema mag-invest sa mga yan. Pero wag mong lang ilagay na ang kaisipan mo ay dyan sa mga bagay na yan. Okay? So, okay. Tuloy lang tayo. Okay. Yan. So, the love of the world versus the love of the Father ay nagbibigay muli sa atin ng parang pagsubok kung tayo nga ba ay lumalakad sa liwanag. Ayan. So, yung salitang world o cosmos ay makikita po natin dito sa verse 15 to 17, 6 na beses. So, yung pagkagamit po ng salitang world o mundo o cosmos ay kakaiba po doon sa paggamit sa John 3:16, yung sinabing for God so loved the world. Okay? Kasi dito, sa John 3:16,
Ang gustong ipamalas ni Apostol Juan dito sa John 3:16 is kung paano niya create itong mundong ito, itong cosmos, yung kanyang pagkalalang ay napakaganda, mabuti, at sabi nga magbibigay ng kaluwalhatian sa kanya. At ang mga nilalang, gaya ng mga tao, ng mga hayop at mga tanim na yan na kanyang ginawa, okay, ay kanyang minahal. Minahal niya ang mga yan. Kahit pa na itong mga taong ito ay lumakad sa kadiliman at doon nga sa anino ng kamatayan. Ganyan natin makita yung John 3:16 na yan. Na dahil create niya itong mundo, pero minahal niya pa rin yung kanyang mga create na yan. Kahit pa sila ay tumalikod sa kanya, okay? Dahil nga, alam naman niya na siya ay gagawa ng paraan at ginawa na nga niya yan, 2,000 taon na nakakaraan, ng kanyang ipadala ang kanyang anak para nang sa ganon ay muli niyang madala ang mga taong nasa kadiliman at madala ngayon niya sa kanyang kaharian ng liwanag. Okay? So, nagkaroon siya ng rescue plan para sa tao. Pero dito sa 1 John 15, 1 John chapter 2 verse 15 to 17 ay iba ang kanyang tinutukoy dito ng mundo. Yung mundo dito is representative of the evil system. Kung ano yung gumagalaw dito sa mundong ito na masama. Okay? Na kung saan ay hawak ito ng dyablo. Kita nyo yan sa 1 John 5:19, sa John 12:31, and sa John 14:30. Ito yung tinatawag na godless world. Okay? Ito na ngayon yung bumulag sa maraming tao sa mundo. Ang demonyo na siya nag-establish ng mga iba't ibang klase ng mga businesses, ng mga politics, ng sports, ng sabi nga ng religion, okay, ng mga institution para malinlang ang tao sa katotohanan. Kaya itong mundong ito na tinutukoy dito sa verses na ito ay yung sabi nga empty, walang laman at masama. At itong mundong ito na siyang kumbaga ay nakikipagtunggali laban sa Diyos. Yun ang punto dyan. Kasi yung sa John 3:16 is yun yung mga taong hindi lang nila alam ang kanilang mga ginagawa. Pero sila ay niligtas ng Panginoon. At yan ay masasabi nating kabilang tayo dyan. Dahil tayo ngayon ay nakakilala na sa Kanya. Nagliwanag na ang ating kaisipan at ang ating mga mata at nakita natin ang katotohanan at tinanggap natin ang Panginoon. Pero itong mundo dito na tinutukoy, ito yung kaaway talaga ng Diyos na itong mundong ito ay hindi na makikipag kumbaga peace pact sa Diyos. Dahil sila talaga ay already rendered evil. Kaya nga't sabi, do not love the world, the worldly system. Okay? So, ditong pagmamahal na to, iba rin yung ibig sabihin niya rito, gaya ng mga sinabi niya sa ibang talata. Kasi dito, hindi ito selfless love for one's brother. Okay? Kundi ito yung ibinubuhos mo na yung pag-ibig mo dahil sa ikaw ay na-entice ng mga masasamang desire or yung appetite mo, kumbaga pagdating sa pagkain ay natetempt ka na kumain ng mga pagkain na hindi naman magiging mabuti para sa iyo. Yun yung bagay na yan. Kaya
ito, tinutukoy dito, sabi nga, it is the world's ability to seduce the believer. Kung paano tayo matetempt at tayo ay mapalayo laban sa pagmamahal ng ating Ama. Yan ang concern ni Apostle John. Kaya sabi niya, anything in the world, in this worldly system, okay, hindi ito tinutukoy yung mga natural phenomena, gaya ng mga kababalaghang nangyayari, hindi ito yun. Okay? Kundi yung worldly system. Kaya dyan sa verse 16, sabi dyan, for everything in the world, ito, pinaliwanag niya. The cravings of sinful man, the lust of his eyes, and the boasting of what he has and does. So, isa-isay natin to. Tatlo ito. The cravings of sinful man. Okay? Makikita po natin ito na ito yung desire ng ating laman. Ito yung prinsipyo ng kamunduhan. Kung saan nagmumula yung pag-ibig para sa mundo. Ito yung ating laman na naiiba ngayon yung ating orientation. Okay? Imbis na matuon sa Diyos, natutuon sa sarili natin. Natuloy ang ating pinupursu sa buhay na ito ay yung magsasatisfy sa atin. Yung maging self-sufficient tayo, independent of God. Yung bang ayaw natin na pinapakialaman tayo ng Diyos. Gusto natin yung tayo lang. At makikita natin yan sa mundo ngayon. Marami ngayon ang mga rebellious. Okay? Lalo na sa mga young people. They become rebellious to their parents precisely because they want to rule their lives on their own. And that is wrong. Okay? Dahil ganyan din yung analogy ng Diyos sa bayan ng Israel. Ayaw nyo na magpasakop sa akin, gusto nyo sumamba kayo sa ibang mga Diyos-Diyosan, nagalit ang Diyos. Kaya ginad sila. So, ganun din dito. Kailangan matuto tayo na dumepende sa Diyos. Huwag tayong maging tinatawag na self-sufficient or focus sa sarili. Yan. Na tayo'y nag-iisip na kaya natin on our own. Kaya't yung laman ang siya nagiging ngayong basihan sa pagre-rebelde ng tao laban sa Diyos. Yung hindi niya pagsunod sa mga batas, sa mga kautusan ng Diyos. At kanya ngayon binibigyan ng priority itong materialistic, egocentric, exploitative, and selfish world that he lives in. Ito yung makasarili, yung nag-i-exploit ng ibang tao. Yan. At yung pagiging selfish. Yan. Kaya't dyan nag-uumpisa yung ugat ng racism o yung sexism o love of injustice o yung pagdi-despise sa mga mahihirap o yung mag-neglect sa mga mahihina at mga walang laban at lahat ng mga unrighteous practices, diyan nagsisimula yan. Kapag wala kang takot sa Diyos, kapag wala kang paniniwala na may Diyos, ay mag-uumpisa ka na tingnan ng sarili mo at feeling mo, ikaw ang siyang gumagawa ng iyong future. Okay? That you are the captain of your own soul. Okay? And the captain of your own fate. Ikaw ang boss. Mali po yun. And then, pangalawa is the lust of the eyes. Okay? Ito ay maaaring tumutukoy sa sexual lust, pero pwede rin ibig sabihin lahat ng mga bagay-bagay na maaaring mag-tempt sa ating mga mata para dun matuon ang ating pansin. Okay?
At marami yan dito sa mundong ibabaw na to. Okay? Pera, okay? Mga relasyon na hindi tama, mga bagay-bagay na maglalayo sa atin sa Panginoon. At marami dyan examples sa sports na lang, mga basketball player for example. Okay? Kung paano sila namuhay dahil nga first time makatanggap ng napakalaking halaga ng pera dahil sila nga ay star player. Okay? Kaya nila LeBron James, yan, nila Michael Jordan, yung mga yan, dahil sila ay sikat. Pati pa nga yung nagsasabi na siya ay isang Kristiyano. Okay? Pero doon makikita mo, hindi niya alam na siya kinakain na nitong lust of the eyes. Bakit? Bili ng malaking bahay, bili ng mga mararaming sports car, at kung ano nung mga bagay-bagay, at tapos puro yung ang tawag nito, yung paghahanap ng kasiyahan sa maling paraan. Okay? Sa mga ginagawa sa mga night clubs, mga ganyan, mga parties. So yan, dyan napupunta ngayon ang kanilang paningin, at dahil dito ay nauuwi sila sa greediness. Okay? Yung desire nila for things, yun ang nag-a-arouse ng kanilang mga senses, na parang yun ang magpapaligaya. Pero tingnan mo, lahat ng mga ito, sinabi ng Panginoon, hindi mo makikita ang tunay na kaligayahan. Which is true, kasi marami na rin naman ang nag-testify niyan eh. Meron pa nga isang mayaman eh. Okay? Nakalimutan ko na yung title, pero yung ginawang pelikula yon eh. Na yumaman siya sa mga businesses niya hanggang sa dumating yung time na nagtago na lang siya sa loob ng kanyang bahay, at umaba ang kanyang kuko, umaba ang buhok niya at kanyang balbas dahil sa hindi na siya maligaya. Pero nung una, kala niya makukuha niya ang lahat dahil siya mayaman, may pera siya. Pero dumating sa punto na natakot na lang siya at parang naging hermit at hindi na lumabas. Okay. So diyan makita natin, those are true stories of people na sabi pa nga ng isa, I will give $1 million just for someone to let me smile. Bakit? Kasi hindi na siya makasmile. Biro mo yan. Dahil wala na siyang hindi niya na makita kung saan siya makukontento. Okay? At yan, makikita naman din natin yan doon sa nangyari kay Eva. Okay? Nung nakita niya yung bunga sa gitna ng hardin, okay, doon sa puno na yon, the tree of knowledge of good and evil, na-entice siya. Sabi niya, ang ganda nito. Masarap siguro ito. Okay? So, makikita natin dyan yung tatlo. Yung cravings of sinful man, yung lust of the eyes, nakita niya, and yung boasting of what he has and does. Sabi nga niya, nung sinabi ni Satanas, uy, magiging kagaya ka ng Diyos. Ha? Totoo? Ay, sige, kakain ako. Kaya kumain si Eva. Binigay niya rin kay Adan. Pareha silang nahulog sa kasalanan. Okay? Bakit? Kasi nga, yun eh. Yun ang gagawin talaga ng mga ito. The cravings of sinful man, the lust of his eyes, and the boasting of what he has and does not come from God, but from the world. Kaya dahil dyan, nahulog ang ating mga ancestors. Okay? Ganon din yung Achan sin sa Old Testament. Bakit? Kanyang nakita yung mga pwedeng kunin sa Babylon. Nakita niya itong napakagandang garment. Okay? O damit. Pero dahil doon, sa kasalanan niya, natalo ang mga Israelita doon sa paglaban sa isang napakaliit na bayan na nakaaway nila. Ang yayabang pa nila, pero sila'y natalo. Dahil lang sa ginawa nitong
Achan na to, ang kanyang kasalanan na to. At maging si David, yung kanyang pagtingin sa kanyang roof deck na naliligo si Bathsheba, ay yan ay nagdala ng malaking problema sa kanyang kaharian at sa kanyang pamilya rin. At yun, nagkasunod-sunod na rin ang problema. Kaya't makikita natin na talagang tayo tinuturuan lang talaga ng Diyos na makinig tayo sa kanyang mga sinasabi. Yung pangatlo, sabi nga, is the pride of life. Ayan. Yung pride of life. It describes, sabi nga, yung nagpre-pretend ka na ikaw ay kumbaga nandun sa pedestal. Ayan. Dahil sa iyong mga possession, sa iyong galing o dunong. Ayan. So nagkakaroon ka ng tinatawag na ostentatious pride. Na feeling mo dapat ikaw ay bigyan ng importansya, yung reputasyon mo, yung public image mo, is mas mahalaga kaysa dun sa kaluwalhatian ng Diyos or yung well-being ng iyong mga kasama. And that is why nauuwi ito sa tinatawag na my idol worship. Ang pag-worship mo sa sarili mo. Okay? At ganyan din yan. Makikita natin yung mga sports athletes, no? Na kung saan nag-uunahan sila na matawag na GOAT. Ano yung GOAT? The greatest of all time. Yan. So, sabi ng isa, siya raw ang GOAT. Sabi ng isa, siya raw. Kaya tuloy nagkakaroon ng pagtataas ng kanilang mga yaman, kanilang galing, para lang sila ay taguri ang GOAT, the greatest of all time, greatest athlete, yung tinatawag. Pero sabi nga, kakaiba yan doon sa turo ng ating Panginoon. Sabi nga ni Apostle Paul, I consider everything rubbish for the sake of knowing Jesus Christ my Lord. Lahat naging basura. Lahat ng kanyang galing, dunong, ay basura. Lahat ng nakamal niya sa mundong ito ay basura lang compared dun sa ating Panginoong Hesus na kanyang nakilala. At ngayon, kanyang ibinabalita. Kaya nga sabi nga rin ni Solomon, vanity, vanity, everything is vanity in this world. Kaya nga sabi, all the vanity of this evil world with its devices is passing away. Mawawala rin yan. It has already begun to putrefy or mag-decay o mabulok. It is a corpse not yet buried. Yan ang ibig sabihin ng mga bagay-bagay dito sa mundo. Isang bangkay na nabubulok, hindi pa na ililibing. Pero sabi nga, the person who really does the will of God has the breath of eternal life. Kung ikaw, sabi nga, ay gumagawa ng kalooban ng Diyos, sabi nga, ikaw ay anak niya. Ikaw ay may buhay na walang hanggan na. Ikaw ay ligtas na. Kaya anong pipiliin mo? Yumaman ka dito sa mundong ito, pero ang kaluluwa mo maglalagi dun sa walang hanggang kaparusahan balang araw? Okay? Umabot ka man ng 80, 90, 100 years old, i-compare mo yan sa eternidad. Kung yan ipagpapalit mo. And many people have sold their souls to the devil into thinking na ito ang kanilang gustong abutin. Yung sila ay maging sobrang mayaman, sobrang magaling, sobrang sikat. Pero sabi nga, they forfeit yung eternal life na binibigay ng Diyos. Kaya't yung kanilang karangyaan, yung buhay nila dito sa mundo, then yun na yung kanilang kumbaga reward. But in the afterlife, wala na silang matatanggap. Kaya't may question na kailangan natin sagutin. Sino mas pipiliin mo? Ang mundong ito
o ang ating Panginoong Yesus? Kaya bawat isa ang siyang sasagot nito. So dito po tayo magtatapos. Magandang gabi po sa inyong lahat.